Hi guys, eto nandito kami sa bike shop. Balik na naman kami sa bike era namin. Bumili ako ng bike. Try natin. Natin, Trek bike. Gandang options dito. Pakita nga guys. Bike Doctors, the name of the shop. So, And bike doctor the shop. A lot of options. meron Cannondale, Trek. Arrow, GP. Yeah. They also have electric bikes. So yun na nga guys. And okay dito. Okay yung customer service nila. Marami kang malalaman tungkol sa bicycles nila. And yung recommendations nila para perfect yung fit sa inyo. So ngayon, sinutune up yung bicycle na binayaran namin. So one bicycle may cost a lot. So yun na nga guys. Ito na po ang nangyari. Naubuin na po namin to, di namin sinasadya. So, nagdala po kami ng malaking problema. Hindi namin alam. Hindi po namin alam kung saan namin ilalagay ito. So, Sa likod ng TV. meet Marlene Trek. So, 4 lang po. Wala tayo masyadong budget, pero go pa din. So, para to maging family bike, kasi Exercise. ang tataba na namin, kailangan namin mag-exercise. So, yan. Kumapaya sa bahay na to, guys. Ito po siya, 7-speed. Shimano po yung kanyang... Nakalimutan ko na po yung mga pangalan. Guys, basta ito na yon. Basta mountain bike. Ito yung shifting gear. Hindi siya Shimano. Pero itong ano niya, yung renda niya ba, Shimano siya. So, yun. Yan po. Papalitan ko to ng Maxis. Yun na. Thank you sa asawa ko sa pag-spoil niya sa akin parati. Kahit na nag-aaway kami guys. Nag-argue pala. Comment down below kung good purchase ba to. Meron pa kami chance. Kung gusto nyo pang ipabalik to sa amin, comment nyo lang. At Hindi namin susundin. kailangan lang talaga namin ng sports. To be honest, kasi ang laki talaga ng ginain ko ng weight. Sa, backstory, sa Dubai, nagbabike ako. Medyo konting slim ako konti doon. Nagbabike to work ako doon. Tapos paglipat namin dito sa Dubai, wala na talaga akong exercise, kundi maglakad sa work. Mag-walking, ganyan-ganyan. Pero, balik tayo sa first love natin. Ang dami kong first love, no? May camping, may bike. Pero that's it, that's life. Paano mo talaga yung mental health mo dito guys, kasi that's sobrang napaka-importante niya na maano mo yung mental health mo dito. Kasi busy ka na sa work, tapos malayo ka pa sa pamilya mo, yung parents mo hindi mo kasama, so kailangan mo talaga magkaroon ng outlet. So sige, bigyan natin ng sour grape natin lahat, no guys, yung mga gastos. I-justify natin lahat ng gastos. Pero anyway, nga pala, salamat po pala sa mga bagong subscriber natin sa YouTube channel natin. Thank you so much for commenting and mag-like po kayo sa aming mga videos. Lalo na po dun sa recent na post namin nung sa husband ko na nagdi-discuss siya tungkol sa ano man yun, yung mga husband na hindi nurse na naghahanap ng trabaho. So, guys, always keep the faith na eventually magiging okay din kayo papunta rito. Makakarating din kayo dito. Kapit lang mga honors. At sa mga asawa ninyo na nag-sacrifice ng lahat, you're doing your good job for your family, for your wife or your husband, at sa future ng mga anak nyo. Yun yung mahalaga, yung future ng ating mga anak. So, yun. Han, masasabi mo? See you sa next vlog. God bless. Rap, ano? Ano yun? Ano? We bike!
Hindi ko nakita ang pagkapasok. Wow, ang haba. Ano na yan? Sa atin. Nice. Try mo na. Hi guys! Good morning! Welcome sa Team Perez Vlog. Sasagutin ko lang yung question ni Ma'am Jenny. Nandito yung question niya. About, sinabi niya kasi, ito yung pertaining to tungkol sa post ko about yung husband ko na hindi nurse at ano ang job niya. So, ang question niya is, ano daw ba ang dapat niyang gawin? Kasi yung husband niya hindi ring nurse. Pero nagpaplano sila na mag-take ng CNA course or yung Certified Nurse Assistant sa Philippines. So, ang PD nila parating pa, hindi pa yata current yung PD niya, as I remember. At nagtatanong siya sa akin kung maganda bang desisyon na dito na mag-aral yung dito na sa US mag-aral yung husband niya para sa nursing assistant or sa Philippines na. So para sa akin ma'am, pinaka-smart move na gawin is mag-aral na sa Philippines yung asawa mo ng CNA at makagain siya ng experience sa Philippines din. Kasi kapag dito mo yun gagawin, una sa lahat, may mga state or may mga colleges na sinasabi nilang free daw ang enrollment dito pagka CNA or yung sinasabi nilang patient care assistant or PCT, patient care technician na sinasabi nila. Yung mga katrabaho ko, mga graduate sila ng patient care technician course or nursing assistant, kung ganun tawag sa dito din minsan Pero ang sinasabi nila nga na may iba nagbayad, may iba hindi. Pero depende yun. Wala lang talaga akong talagang sobrang knowledge about that. Kaya in-encourage ko na patakin mo na o patapusin mo na yung husband mo ng kanyang planong pag-aaral sa CNA sa Philippines kasi mura. At saka habang nag-iintay siya, at least may gain of experience ka na, may edge na siya dito. Pag dumating siya dito, meron na siyang experience, may panglaban na siya sa mga bagong graduate ng nurse assistant course. Ma-hire na siya agad. Saka at this point, honesty lang sa tingin ko sa trend ngayon ng visa bulletin matatagalan pa talaga yung mga current petition na ngayon 2025, 2024. I'm just guessing na mag-aantay pa kayo ng 2 more years or unless na matapos na si Trump sa kanyang immigration revamping, yung kanyang mga pakulo na immigration issues kasi mabigat talaga ngayon, nakakatakot talaga dito lalo na yung mga walang papel. So yun, pero yung dream natin kapit lang kasi kahit na matagal, at least meron ka ng step na papunta ka dito na at the end of the road or at the end of maybe 5 or 10 years, nandito na kayong family. So, yeah, that's my advice. Mag-take ng exam, or mag-take ng course sa Philippines. That is the best advice and smart way to do it.
guys, ito yung day 1 ko dito. This first night of my 3 shift for the week. At sakto lang naman, review tayo or rundown natin yung mga nangyari sa shift ko. So, I started my 12-hour shift with 1 patient. So, sa mga hindi nakakaalam, ako po ay isang ICU nurse dito sa Baltimore County, Maryland. At yun nga, may isa akong patient at ventilated yung patient. Meron siyang drip, ito yung Precedex. Pero ang ano ng patient and diagnosis ng patient is anoxic brain injury, and niro-roll out na nila yung mga brain activity ng patient. So medyo stabilized yung patient, but in and out nagkakaroon sa niya ng neurostorming. So yung heart rate niya tumataas, yung blood pressure niya tumataas, yung respiratory rate niya tumataas. So naka-Precedex siya, tapos nagbibigay ako ng mga pain medication, yung narcotics. Fentanyl po siya sa kanya. And at around like 8:30, may dumating na patient para sa akin ulit. So naging total 2 patients ako. Galing sa ER yon. ER, they're calling it here ED. At DKA yung patient, diabetic ketoacidosis patient. So naka-insulin drip, tapos fluid management, kailangan mong mag-check ng electrolytes, or they're calling it here BMP, at yung lactic acid niya, mag-check ka, at yung finger stick, yun yung blood sugar monitoring bedside. So ang tawag dito ay finger stick. So every 1 hour mo gagawin yun. So yun, pero all in all, my shift has been okay. Hindi naman ako yung parang, alam mo yung naiiyak ka na sobrang busy mo. Settle lang, kaya naman. At hopefully pagbalik ko mamayang gabi, ganun pa rin ang sitwasyon ng aking assignment, or they're calling it allocation here. So yun. At thank you nga pala sa mga maraming subscribe ngayon sa akin, sa channel namin. Road for 1K na tayo, guys. Help us out, and peace!